Dahan-daang inilapag ni Muzinlan ang kanyang malaking siopaw sa harap ni Bai Qingling, halatang nagtataka sa itsura at pakiramdam nito na parang kokomelon, habang tahimik na pinagmasdan ang hapag na puno ng mga putahe. Hindi niya maiwasang magtanong, ngunit agad na ipinaliwanag ni Muzinlan na ang mga ito ay hindi ordinaryong pagkain kundi mga sangkap na may taglay na spiritual energy upang tulungan ang kanyang katawan na makabawi at lumakas. Sa kabila nito, tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Bai Qingling ang kanyang sitwasyon. Sa gitna ng mainit na liwanag, buong kumpiyansang ipinakita ni Muzinlan ang Heavenly Demon Robe na siya mismo ang lumikha. Habang inaayos niya ito kay Bai Qingling, malinaw ang kanyang paniniwala, ang anyo ng isang tao ay refleksyon ng kanyang antas, at para sa kanya, walang puwang ang anumang kakulangan sa pagiging perpekto. Habang naglalakad sila sa maliwanag at masiglang lansangan ng 10,000 Demon City, ipinakita ni Muzinlan kay Bai Qingling ang lawak ng kapangyarihan sa ilalim ng Demon Emperor at tiniyak na ligtas siyang makakagalaw sa lugar na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi napigilan ni Bai Qingling na magtanong kung bakit siya tinutulungan. Saglit na natahimik si Muzinlan, ngunit bago pa siya makasagot, si Bai Qingling na mismo ang nagbukas ng kanyang damdamin, inamin na mula nang masira ang kanyang pamilya ay wala nang nagmalasakit sa kanya. Marahang hinaplos ni Muzinlan ang kanyang ulo at mahinahong sinabi na wala itong espesyal na dahilan, kundi simpleng iyon ang sinasabi ng kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, tila may kakaibang init na naramdaman si Bai Qingling, at bago pa niya tuluyang maunawaan ang lahat, hinayla siya ni Muzinlan palapit sa kokomelon nito at marahang niyakap. Habang yakap siya ni Muzinlan, marahang ipinaliwanag nito na ang damdamin ng isang binata sa harap ng pambihirang kagandahan, isang sandaling maaaring humubog sa kanyang pagtingin sa pag-ibig. At sa kanyang ngiti, kinumpirma niyang tama ang kanyang desisyon na tanggapin si Bai Qingling bilang alagad. Saglit na natigilan si Bai Qingling, ngunit agad niyang pinatatag ang sarili at diretsahang sinabi na ang pagpunta ng kanyang guro sa 10,000 Demon City ay upang patayin ang Demon Emperor, at narito siya upang tumulong. Hindi niya napigil ang itanong ang kaugnayan nito sa babaeng nakaitim na kasama sa nakaraang pangyayari. Ngunit ngumiti lamang si Muzinlan at may kumpiyansang sinabi na ang mga hindi nagawa noon ay siya mismo ang tutupad ngayon. Inihayag niyang mayroon na siyang plano upang makapasok sa Demon Emperor's Palace, saka lumapit kay Bai Qingling at pinaalalahanan na kung nais nitong makatulong, ang unang hakbang ay paghusayin muna ang kanyang swordsmanship. Huminga ng malalim si Bai Qingling habang buong lakas na ibinabagsak ang kanyang espada, pinapakawala ng enerhiyang unti-unti nang nahuhubog sa kanyang demonic sword path. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Muzinlan, saka ngumiti at sinabing sapat na iyon, panahon na upang bumaba ng bundok at subukan ang kanyang lakas. Ngunit bago pa man siya makakilos, bigla siyang nilapitan ni Muzinlan at damaykit sa kanyang katawan, worry sinusuri ang kalagayan niya. Sa mapang-akit na tinig, inutusan niya si Bai Qingling na haburin ang kanyang damit. Nagulat at tumanggi si Bai Qingling, ngunit hindi siya pinakinggan. Sa isang iglap, hinubad ang kanyang kasuotan at nalantad ang kanyang katawan, dahilan upang lalo siyang mataranta habang lalong lumalapit si Muzinlan. Sa kasalukuyan, sa tindi ng galit at selos, kinuwestiyon ni Huayuerong ang ginawa ni Muzinlan at iginiit na siya ang nauna sa puso ni Bai Qingling. Hindi napigilan ni Huayuerong ang magsumbong sa kanyang master, at tinatawag na kaiyahiya ang ginagawa ni Muzinlan. Si Empress Xin naman ay napasimangot, halatang naiinis habang iginiit na kahit siya ay hindi gagawa ng ganoong bagay, lalo na noong bata pa si Bai Qingling. Hindi rin napigilan ni Hong Yi ang maglabas ng sama ng loob, halos maiyak habang sinasabing tila palagi na lamang silang dehado at hindi sinasabihan ng buong katotohanan. Samantala, si Huayuerong ay nanatiling kalmado, tahimik na sinusuri ang sitwasyon at iniisip ang tunay na layunin ni Muzinlan sa pagpapakita ng mga alaala. Sa loob ng alaala, marahang lumapit si Muzinlan kay Bai Qingling at pabulong itong pinatulog, hanggang sa tuluyan itong mawala ng malay. Bumagsak ang katawan ni Bai Qingling, at sa sandaling iyon, agad kumilos si Muzinlan. Iniangat ang kanyang sandata at walang pag-aalinlangang ibinaba ito, kasabay ng pagputol sa puso ni Bai Qingling na mabilis na hamati sa hangin. Inilabas ni Muzinlan ang mga panloob na organ na kanyang inihanda, ipinapaliwanag na bagamat hindi kasing perpekto ng mula sa banal na lupain, sapat na ang mga ito upang mabuo muli ang katawan ni Bai Qingling.
Isa-isa niyang isinama ang mga organ sa katawan ni Bai Qingling, pinupuno ang kanyang kawalan at unti-unting ibinabalik ang lakas nito. Ipinahiwatig din niya na hanggat buhay pa siya, hahanap siya ng paraan upang tulungan pa ito, kahit hindi siya makakasama sa pagpunta sa Demon Emperor's Palace. Ngunit sa labas ng alaala, biglang napaigtad si Shinger, nakaramdam ng kakaibang sakit kahit nanunood lamang siya. Agad siyang nilapitan ni Lizzo at pinayuhang huwag hayaang maapektuhan ng ipinapakitang alaala. Sa di kalayuan, tahimik na nakatayo si Bai Qingling habang nakatingin kay Mu Xinlan na lumulutang sa harap niya, isang eksenang tila nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Habang mahigpit na hawak ang kanyang espada, malamig ang tinig ni Bai Qingling, 10 araw nang wala si Mu Xinlan. Kahit anong hanap niya, walang bakas nito. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang damdaming hindi niya mapigilan, isang pananabik na patuloy na bumabalik. Sa sandaling iyon, mariin niyang itinaas ang kanyang espada at nagpasya, mula sa araw na iyon, tatawagan niya ang sarili bilang Xinyan, bilang pag-alaala sa kanya. Bigla siyang natigilan, may naramdaman siyang kakaiba, may bumalik sa kuweba sa kalagitnaan ng bundok. Hindi na siya nag-atubili, agad siyang kumilos at tumalon pababa sa bangin, kasabay ng mahina niyang pagbigkas, "Master." Habang tumatakbo siya papasok tinatawag niya ang kanyang master, agad siyang napahinto. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat. Nadatna ni Bai Qingling si Mu Xinlan na nakahandusay, halatang pinahihirapan ng matinding lason. Agad niya itong sinuri at napagtantong isang mapanganib na goo poison ang kumakalat sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Bai Qingling ang sariling demonic blood upang pigilan ang paglaganap ng lason. Bagamat hindi niya masigurong tuluyang magagamot ito, alam niyang kahit papaano ay mapipigilan niya ang pagsiklab nito. Maingat niyang itinapat ang sugat at hinayaang damaloy ang kanyang dugo, pilit na isinasalin ang lakas upang labanan ang lason sa loob ni Mu Xinlan. Sa bawat sandali, unti-unting tumutugon ang katawan nito, kasabay ng mahihinang ungol na tanda ng pagbabalik ng pakiramdam. Sa huli, napasigaw si Mu Xinlan habang tinatabla ng epekto ng proseso, bago unti-unting kumalma ang kanyang paghinga. Tumingin si Bai Qingling sa kanya, bahagyang nag-aalala, saka mahinang nagtanong kung ayos na ba siya. Bahagyang napahinga si Mu Xinlan habang unti-unting kumakalma ang epekto ng lason, at sa paningin ni Bai Qingling ay tila pansamantalang napigil na ito. Kaya't nagpasya siyang hayaang makapagpahinga ang babae. Ngunit biglang naguluhan si Bai Qingling nang mapansin ang sarili, hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang init at pagnanasa na unti-unting kumokontrol sa kanyang katawan. Doon niya napagtanto na nahawa siya ng aura ng goo poison habang isinasagawa ang blood transfer. Sa gitna ng pagkalito, pilit niyang nilabanan ang bugzo ng kakaibang damdamin, napagtantong ang sintomas na nararanasan niya ay dulot ng love flower, na epekto ng lason. Samantala, sa labas, masayang nanunood ang mga manyak sa nangyayari. Mariing itinanggi ni Huayuerong ang nakikita, hindi matanggap ang mga pangyayari, habang si Empress Yin ay nananatiling kalmado ngunit halatang inis, sinusuri ang sitwasyon. Kalmadong ngumiti si Lady Ren sinabing pamilyar siya sa lason, dahil ginawa na sa kanya ni Bai Qingling ang parehong pamamaraan. Sa tindi ng galit, sinunggaban ni Huayuerong ang braso ni Lady Ren, at mariing kinuwestiyon ang kanyang mga sinasabi. Maniwala man siya o hindi, handa niyang pasabugan ang buong lugar, kasama ito. Sa gitna nito, sinubukan siyang pakalmayan ni Ji Taimei, ngunit lalo lamang siyang nagalit at pinagsabihan pa ito, nagbabantang siya naman ang susunod na haharapin. Napansin ito ng iba, at tinawag ni Ji Taimei ang pansin ni Empress Yin, humihingi ng hustisya. Ngunit kalmado lamang si Empress Yin, sinabi kay Huayuerong na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, saka iniutos na tingnan ng mabuti ang nangyayari. Napatingin si Huayuerong, at doon niya napansin ang kakaibang pagbabago. Sa kabilang banda, napangiwi si Bai Qingling sa sakit, pilit kinokontrol ang kanyang katawan habang ipinapaliwanag na ang pagsupil sa enerhiya sa kanyang mga kidney ay pansamantalang lunas sa lason. Bahagyang napasinghap si Bai Qingling, pilit kinokontrol ang sarili at ipinakitang hindi basta-basta ang kanyang kakayahan sa goo techniques. Sa kabilang banda, si Mu Xinlan ay unti-unting nagkamalay, namumula at tila nahihirapan, agad na hinanap ang kanyang disipulo. Sayang lumapit si Bai Qingling, nag-aalala, at tinanong kung maayos na ang kanyang kalagayan.
Ngunit kahit mukhang maayos na, napansin ni Mu Zinlan na may kakaiba, may hindi tama sa kanyang pakiramdam. Doon ibinunyag ni Bai Qingling ang iniisip niya, tinanong kung ang nararamdaman nito ay dahil sa love flower gu sa kanyang katawan. Nagulat si Mu Zinlan sa sinabi, hindi makapaniwala na alam ito ng kanyang disipulo. Bigla siyang napahawak sa sarili, bakas ang emosyon at pagkabahala, habang nanginginig na tinanong, siya ang kanyang master, bakit nito nagawa iyon sa kanya, habang si Bai Qingling ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Bahagyang yumuko si Mu Zinlan at mapanuksong tinanong kung nauunawaan ni Bai Qingling ang kahulugan ng ganoong bagay sa pagitan ng master at disciple. Kalmadong sumagot si Bai Qingling, masyado lamang itong iniisip ng kanyang master, at hiniram lang niya ang demonic blood upang pansamantalang supulan ang lason. Habang hawak ang balikat ni Mu Zinlan, muli niya itong tinawag na master, bago nagbago ang kanyang tono, mariin niyang kinuwestiyon kung bakit iniisip nitong maaari niyang gawin iyon ng walang kapalit, at iginiit na bilang disipulo, siya ang maghahatid ng hustisya. Ngunit pinigilan siya ni Mu Zinlan, sinabing may sarili siyang plano at iniutos na magtuon na lamang siya sa pagsasanay. Sa kabila nito, naglabas pa rin ng sama ng loob si Bai Qingling, binanggit ang biglaang pag-alis nito. Ngunit sa huli, napatahimik siya, at sa bahagyang hiya si Mu Zinlan, inamin niyang alam niyang nag-aalala siya para sa kanyang master. Marahang dinaikit siya sa kokomilon ni Mu Zinlan si Bai Qingling at sinabing babawi siya sa lahat ng panahong nawala siya sa tabi nito. Ngunit agad tumutol si Bai Qingling, halatang naguguluhan sa ginagawa ng kanyang master. Ipinaliwanag niya na delikado ito, dahil kapag nagkaroon ng skin contact sa kabaligtarang kasarian, maaaring tuluyang sumabog ang epekto ng love flower gu at mawala ng kontrol. Nagulat si Mu Zinlan sa narinig, ngunit agad din itong nagbago ng tono. Inamin niya ang katotohanan, na ang taong may kagagawa ng lahat ay walang iba kundi ang kasalukuyang Demon Emperor, si Jiang Bei. Dagdag pa niya, ginamit nito ang pollen ng love flower gu upang painumin siya at bitagin sa isang mapanganib na formation. Hindi niya inaasahang maloloko pa rin siya nito, dahilan upang mapagtanto ang lalim ng plano laban sa kanya. Bigla siyang natigilan, tila may naisip. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang kakaibang reaksyon ni Bai Qingling at agad itong tinanong kung ano ang nangyayari. Tahimik ngunit mabigat ang sagot. Ipinaalala ni Bai Qingling na sinuway ng kanyang master ang sarili nitong mga sinabi. Pinapaalala ni Bai Qingling na nangako ang kanyang master na kapag natutunan na niya ang sword techniques, maglalakbay sila kasama nito, ngunit sa nangyari, si Mu Zinlan ang unang sumuway sa kanilang usapan. Bahagyang nagulat si Mu Zinlan nang marinig ito. Biglang hinugot ni Bai Qingling ang kanyang espada. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang aura. Isang malakas na sword intent ang umalangaw, tila kayang hiwain pati ang kalawakan. Nagulat si Mu Zinlan, hindi makapaniwala na sa edad na 17 at sa maikling panahon ng pagsasanay, nagawa na nitong maabot ang ganitong antas, ang kakayahang shatter the void. Ipinaliwanag ni Bai Qingling na simula ng mangako siya, walang tigil siyang nagsanay upang matupad ang inaasahan ng kanyang master. At malakas niyang tinusok ang espada sa lupa. At sa huli, malamig na idineklara ni Bai Qingling, mula sa araw na iyon, hindi na niya kailangan pang magsanay ng espada. Sa katahimikan, tumambad ang kanyang espada, at sa refleksyon nito, makikita ang malungkot na mukha ni Mu Zinlan. Bahagyang yumuko si Mu Zinlan, at sa mahinang tinig ay inamin ang pagkakamali, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang alagad. Ngunit hindi nagpatinag si Bai Qingling. Para sa kanya, kung ganon kadaling mabura ang lahat sa isang paghingi ng tawad, mauulit lamang ang parehong pagkakamali. Mabilis na humabol si Mu Zinlan, at yakap siya ng mahigpit habang pabirong pinagsasabihan, tila sinusubukang pagaanan ang tensyon. Ngunit nanatiling seryoso at malamig si Bai Qingling. Marahan siyang lumingon, may halong pag-aalala at pagpigil. Mariin niyang tinanggihan ang kanyang master, pinipigilan itong lumapit dahil kung magpapatuloy ito, maaaring muling magising ang lason sa kanyang katawan. Namumula ang mukha ni Mu Zinlan, at bahagyan niyang inamin na mukhang epektibo ang gu teknik na ginamit niya. Bigla siyang lumapit at niyakap si Bai Qingling mula sa likuran, sobrang lapit ng kanilang mga katawan. Dahan-daang lumapit si Mu Zinlan sa kanya at bamulong, sinasabing kahit gaano kalakas ang kanyang katawan, hindi ito maihahambing sa lakas ng isang gu master.
Napansin ni Mu Zinlan ang lakas ni Bai Qingling, ngunit para sa kanya, hindi pa rin ito sapat para sa antas ng isang eksperto. Namula si Mu Zinlan at pinuna si Bai Qingling, sinasabing mas inuuna nito ang delikadong bagay kaysa cultivation. Sa marahang galaw ng kanyang kamay, mapanuksong iminungkahi ni Mu Zinlan na siya mismo ang susuri sa pagdevelop ng gu insects ni Bai Qingling. Hindi na napigilan ni Bai Qingling ang reaksyon, napapikit siya at halatang nahihirapan magpigil sa nararamdaman. Sa labas, biglang sumigaw si Ji Taimei, galit na galit, tinatawag si Mu Zinlan at kinukwestiyon ang pagbabalik nito sa teritoryo ng Demon Emperor's Palace. Sa loob ng kuweba, nanatiling kalmado si Mu Zinlan. At malakas na umalangaw ang tawa ni Ji Taimei, tila nanunukso sa nangyayari sa loob. Napalingon si Bai Qingling at mahinang nagtanong kung sino ang gumagawa ng ingay sa labas. Ngunit kalmado lamang si Mu Zinlan, at walang pag-aalalang sinabi na huwag itong kabahan, mga mumunting tao lamang ang nasa paligid ng Demon Emperor. Kasunod nito, mariin niyang sinabi na manatili si Bai Qingling sa loob, at siya na mismo ang lalabas upang harapin ang mga ito. Dagdag pa niya, pagkatapos nito ay tuluyan na nilang iiwan ang Demon Emperor's Palace, mamumuhay ng magkasama at hihiwalay sa lahat upang tahakin ang landas patungo sa immortalidad. Bahagyang nagulat si Bai Qingling sa sinabi, at tila hindi makapaniwala kung posible nga ba yun. Sa labas ng kuweba, lumutang si Mu Zinlan sa hangin, malamig ang tingin habang ipinapahayag na hindi na siya ang dating Mu Zinlan, kundi si Mu Zinyan. Para sa kanya, ang kaguluhan ng mundo ay wala ng halaga. Ang tanging mahalaga, ang pagkakaroon ng isang disipulo sa kanyang tabi. Sa loob ng kuweba, tahimik na nakatayo si Bai Qingling. At sa kabila ng lahat, buong katapatan niyang sinabi, na tunay niyang minamahal at iginagalang ang kanyang master. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.